Manalangin tayo kay Ama namin Diyos, sa dakila at makapangyarihan sa lahat. Ama, salamat po sa bapto sa amin na iyong pinadala dito upang kami sama-samang purihin at sambahin ka ang sa mga salita mong aming mapakinggan, Ama, at sa anak mong iyong gagamitin upang siyang magbibigay ng aral sa amin, na ibigyan mo siya ng karunungan at tibay ng loob, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen. Yan, katanta ko na natin. To you the blood will sing, to you the milk will sing, to you the dead will rise, to you all hearts will break, to you the darkness flees, to you my heart gives, I am free, I am free, I am free to run, I am free to run, I am free to dance, I am free to dance, I am free to live for you, I am free to live for you, yes I am free, I am free. To you the kingdom comes, to you the bottom's won, to you I'm not afraid, to you the price is paid, to you there's victory, because my heart sings, I am free, I am free to run, I am free to run, I am free to dance, I am free to dance, I am free to live for you, I am free to live for you, yes I am free, I am free, I am free, I am free to run, I am free to run, I am free to dance, I am free to dance, I am free to live for you, I am free to live for you, yes I am free. Who the sun sets free, it's free indeed. Who the sun sets free, it's free indeed. Who the sun sets free, it's free indeed. I am free to run, I am free to run, I am free to dance, I am free to dance, I am free to live for you, I am free to live for you, yes I am free, yes I am free, I am free, I am free to run, I am free to run, I am free to dance, I am free to dance, I am free to live for you, I am free to live for you, yes I am free, yes I am free. Who the sun sets free, it's free indeed. Who the sun sets free, it's free indeed. I am free to run, I am free to run, I am free to dance, I am free to dance, I am free to live for you, I am free to live for you, yes I am free, yes I am free.
the splendor of our King, clothed in majesty. Let all the earth rejoice. Let all the earth rejoice. He wraps himself in light, and darkness tries to hide. It trembles at his voice. It trembles at his voice. How great is our God? Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. From age to age He stands, and time is in His hand, beginning and the end, beginning and the end. The Godhead three in one, Father, Spirit, Son, the Lion and the Lamb, the Lion and the Lamb. How great is our God? Sing with me, how great is our God, and all will sing how great
ito sa lahat ng kabutihan at katapatan mo sa iyong buhay. Langin namin sa iyong pag-aaral ng salita, pangunahan mo kami ng kapangyarihan mo sa pagkakailangan magagawa kung ikaw ang hiwalay sa iyong buhay. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Ayan, tayo po lahat ay makakaupo na. Ayan, good morning po sa mga sa atin. Ayan, nakakatawa kasama natin si Ate Lizel ngayon. Medyo matagal-tagal na hindi punta si Ate Lizel. Welcome back sa ating pamilya, Ate Lizel. Dati yata nandun tayo sa kabila, ngayon nasa ko na tayo, Ate Lizel. Nakikita mo naman na sa siguro yung pagbabago. So, tayo po dumako sa ating pag-aaral sa salita ng Diyos sa umagang ito. Handa na po ba tayo na makinig? Amen. Sa umaga pong ito ang ating tema, ang ating Diyos ang pinakamalaga sa atin. Tunay ba ito? Hindi. Amen. Sino nagsabing oo? Taas ang kamay. Sino nagsabing hindi? Umuwi na. Ayan, so, sa umagang ito, ano man yung mga bagay na ating tinatangkili, ano man yung mga bagay na meron tayo, dapat ito talaga yung ating makita na ang Diyos talaga yung pinakakailangan natin. Siya yung pinakamalagang bagay sa atin. Amen? Hindi yung anumang mga bagay sa mundong ito. Kasi alam naman natin lahat na ang lahat ng nandito sa lupa ay pansamantala lamang. Tanging Diyos yung mananatili. Amen? Kaya dapat siya talaga yung lagi nating piliin na pinakamalaga. Kahit pa yung sabihin mong mahal mo sa buhay, na doon ka talaga ay na in love, sobrang in love ka. Dapat si Lord pa rin ang pinaka-malaga. Siya yung pinaka-unang-una, pinaka-pangunahin. Yan, basahin natin yung ating verse sa umagang ito. Ay, ibang salin yan ah. Parang nakakapanibang. Ang Biblia siguro yan. Yan, sabi sa 25, nasanay ako sa magandang balita. At ang makapangyarihan sa lahat ay magiging iyong kayamanan at malagang pilak sa iyo. Yan. So, aking babasahin sa magandang balita Biblia. Dahil, ibang salin. Sabi niya rito sa Job 22 verse 25, ang ituring mong yaman ay ang makapangyarihan at itulad din sa pilak na malagang kayamanan. Parehas rin. So, makikita natin dito na sa lahat ng yaman na meron tayo kung meron man at pagkakaluban niya tayo sa darating na panahon, dapat ang ituring natin isa sa ating kayamanan ay ang makilala ang Diyos at mapaglingkuran. Amen? Yan, kasi kahit nasa atin na lahat, pero kung wala ang Diyos, wala pa rin tayong magagawa. Pero pag kahit dumating yung time na walang-wala na tayo, kung nasa atin ang Diyos, mararanasan pa rin natin yung kanyang kapangyarihan at pagkalinga. Ayan. So, sabi niya rito, ituring natin siyang mahalagang pilak sa'yo. Ayan. Meron ba tayong mga alahas na diamante? Mga ginto dyan na tinatago-tago? Ayan. Sabi niya rito na mas mahalaga sana, yan yung pagtrato natin, mas mahalaga ang Diyos sa buhay natin na higit pa sa mamahaling hiyas. Kaya sabi niya rito na, ang makapangyarihan Diyos yung ituring nating yaman. Yan, siya yung ating natatanging yaman. So kahit sa mundong ito, sinabi nilang mahirap tayo, sinasabi ng tao, ang tanging kayamanan lang natin ay ang ating Diyos. Ikaw na yung may tuturing na pinakamayamang tao kung nasa iyo ang Diyos. Bakit? Sino ba kasi ang ating Diyos? Kasi siya ang may-ari ng lahat ng bagay. Kaya pag nasa alin ang ating Diyos, tayo na may tuturing na pinakamayaman. Yan. So, kaya sabi nilang tayo ay mahirap o kaya ay sa ibang salin ay maranita. Kaya, yung ating mga tinatagong mga ginto, kung meron man, mga diamante, ayan, yan ay napakamahal, yung tinatawag na diamond. Yung isang bato lamang ay maaaring pumatak ng milyon. Ayan, pero ang Diyos natin ay hindi kayang tumbasan ng pilak, kayamanan, sapagkat siya yung may-ari ng lahat ng bagay. Sabi nga niya sa ibang Biblia natin, bahagi ng ating Biblia ay maging ang ginto at pilak ay akin.
maging ang ating buhay. Ano bang pagmamayari ng tao? Meron ba tayong pagmamayari? Wala. Wala. Ang lahat ng ito ay pagmamayari ng ating Diyos. Kaya mapalad tayo kung ang ginagawa natin siya talagang ating kayamanan. So, ibig sabihin, pag itrinato natin ang ating Diyos, na siya yung natatanging yaman natin, dapat siya na yung ating unang pinapahalagahan. Amen? Siya yung ginagawa nating pangunahin na higit pa sa ating buhay. Kaya pag araw ng linggo at meron kang mga dapat unahin, lagi natin itong isipin. Siya dapat yung ating inuuna sa ating pagpapasimula ng umaga. Hindi yung unang-una ay kape. Yung bumangon na ay kape agad hindi pa nakapanalangin. Sinong nakaka-relate? Relate much ba dyan yung iba? Dapat pagka nakabangon tayo, magpasalamat muna. Yan, tama. Unahin natin ang ating Diyos. Gawin na natin yung ating mga devotion. Ayan, huwag agad yung magsalang ng takori at magkape. Amen? Hindi na siya yung pangunahin mo pagka ganun. Ayan, ibig sabihin, pag siya yung ginagawa natin, kayamanan natin, ano man yung ating magandang sitwasyon, hindi tayo apektado. Amen? Amen. Ano man yung pagdaanan natin? Makaramas tayo ng kakulangan, kahirapan, sakit at karamdaman. Pag siya talaga yung ating pinapahalagan, hindi ka apektado. Maglilingkod ka pa rin sa Diyos ng may katapatan. Amen? Amen. Dumaan ka man na walang pera. Yung sabi ko kanina, kahit dumating ka ng walang-wala, hindi ka apektado. Kaya mo pa rin gumiti at magpuri sa ating Diyos. Kasi tayo bilang mga tao, napakadali nating itaas yung ating kamay. Napakadali tayong mag-amen pag nandyan lahat, pag nandyan yung pagkain, malusog ka, wala kang pinoproblema. Pero paano pag dumating yung pagsubok? Kaya pa rin ba natin itaas yung ating mga kamay? Sabihin amen? Amen. Ayan. So, kaya sabi niya rito, pag siya ang ating ginawang ating kayamanan, siya talaga yung ating inuuna, higit sa anumang mga bagay. Ayan. Kaya sabihin mo sa ating katabi, huwag nang mag-absent. Hindi na mag-absent. Ano? Pakilisan. Nadalang kumati multa tag-absent ka, at tag multa kahit. Basta di meeting ti barangay kung mag-absent ka, kag-multa ka. Kung gano'n ang ipairam natin dito sa church, pwede kaya. Pero pagdating ng kingdom, iba na. Kapag yung batas ng kaharian ang bumaba, mas mahigpit yun kaysa sa batas ng tao. Kaya ngayon pa lang sanayin natin yung ating sarili na maging disiplinado. Amen? Amen. Ayan, kaya dito makikita natin na bigyan talaga natin ng panahon ang ating Diyos. Sapagkat kapag ginawa natin ito, matatanggal na yung anumang mga salot, mga sumpa, na meron tayo mga sakit. Maging yung kakulangan at kahirapan. Kaya natin ito nararanasan yung ating mga sitwasyon kasi minsan ang inuuna natin hindi ang Diyos. Ano yung ating inuuna? Yung ating sarili. Yung nasa nitong ating laman. Pero pag dumating na tayo sa punto ng ating buhay na talagang siya ang ating pinapahalagahan at itinuturing natin siyang natatanging yaman, mawawala na lahat ng klase ng sumpa at salot. Ayaw niyo ba yun? Gusto niyo? Gusto. Ayan. So, makita natin dito na sabi ko kanina, kahit anong maging sitwasyon natin, kapag siya talaga yung ginawa nating kayamanan, hindi tayo apektado. So, yung next na verse, Ate Princess. 26. And verse 26. Sapagkat ikaw ay magagalak nga ng iyong sarili sa makapangyarihang lahat at iyong itataas ang iyong mukha sa Diyos. Yan. So, dito sa magandang balita, kung ito'y magawa mo, malalapit ka sa Diyos. Nakataas ang noo mo at may lakas ka ng loob. Yan. So, kapag ginawa natin ang ating Diyos yung ating natatanging yaman, meron tayong lakas ng loob. Ayan, natumingin sa mga tao. Yung parang hindi ka matatakot. Ayan. Hindi ka mangangamba na humarap sa mga tao. Sabi niya kasi dito ay
itataas mo ang iyong mukha sa Diyos. Ayan. So, ibig sabihin, hindi tayo nagmamataas kung sino tayo. Ang ating pinagmamataas ay ang Diyos na nasa atin. Amen. Pero, dapat kung dumating yung time na tayo man ay pinagpala ng Diyos, pag pinagkatiwalaan niya tayo ng, sabi ko kanina, mamahaling mga hiyas, mga diamante na yan, at anumang kayamanan sa mundong ito, hindi tayo dapat nagmamataas. Ang dapat na maitaas sa ating buhay ay ang Diyos. Sabi niya rito na magagalak na ang iyong sarili sa makapangyarihan sa lahat. Sa Kanya natin hanapin ang lahat kasi siya naman talagang pinagmumulan ng lahat ng bagay. Hindi yung mundong ito. Kasi yung lahat ng may bibigyan ng mundong ito, maaring mapara ang umawala. Kaya sabi niya rito, sapagkat ikaw ay magagalak nga ng iyong sarili sa makapangyarihan sa lahat. Sa Kanya natin hanapin yung kaligayahan at kasiyahan na hindi kayang ibigay ng mundong ito. Ay may awit nga na, ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Pag wala ka ay di makontento. Ayan, so, ibig sabihin walang kakontentuhan sa mundong ito. Meron at merong kakulangan. Pero pag sa Diyos natin hinanap ang lahat ng bagay, sa Kanya natin matatagpuan. Amen? Ang makakontentuhan. Pero tayo bilang tao, ano man yung ating mga sitwasyon, dapat matuto tayong makontento. Kasi sabi ng Apostol Pablo, kung ako ay nagdarahop at konting-konti, ako ay nakokontento. Pag ako naman ay masagana, nakokontento pa rin. Kaya kahit anong meron sa atin ay matutunan natin itong pasalamatan sa Diyos at pahalagahan. Tanggalin natin yung espiritu natin na nagre-reklamo. Bakit ganito yung ulam? Bakit laging gulay? Pero kahit gulay ngayon, mahal ano? Lahat na daw dito sa Pilipinas nagmamahal. Kulang na lang daw yung minamahal. Sabi ng iba. Kasi pati gasolina lahat nagmamahal. Yan. Pero dito makikita natin na kapag nasa atin ang makapangyarihang Diyos, meron tayong lakas na loob. Nasabi niya rito na yung itataas ang iyong mukha sa Diyos na humarap sa Kanya. Yan. Kasi alam natin yung ating posisyon sa harapan ng ating Diyos. Alam na ba natin ang ating posisyon sa harapan ng ating Diyos? Amen. Ano ba tayo? Anak o alipin? Anak. Ayan. Dahil sa garaduhin din yung tayo ay anak ng Diyos, hindi anak sa labas. Iba kasi pag anak sa labas, ano? Ikaw talaga ay anak ng Diyos na tagapagmana, pagtunay, hindi alipin. Yan. Kaya sabi niya rito na ang Diyos natin yung dapat na maitaas sa ating buhay. Hindi tayo. Yan. Kaya kapag tayo ginagamit ng Diyos, hindi tayo yung naitataas, kundi ang Diyos yung naitataas sa ating mga buhay. Tanggalin natin yung ito, yung ako, I, myself. Dapat si Lord palagi. Amen? Amen. Yan. Kaya mas maganda yung may ginagawa ka na hindi mo sinasabi. Kaysa yung wala ka pang ginagawa, ikaw ay nagnanawa. Sinasabi mo na wala ka pang nagawa, di ba? Kagaya ng lata, na pag sinipa mo, maingay, walang laman. Pero pagka sinipa mo, hindi maingay, ibig sabihin, may laman. So, sa next na verse, 27, parang naninibago ako sa version ng ating Biblia. Salin. Panyata ito ay, EDB, ano ba yan? Baka ang Biblia yan. Verse 27, ikaw ay dadalangin sa Kanya at ang Kanyang didinggin ka at iyong babayaran ang iyong mga panata. Sumula ko na ni Kuya Jun, di ko nga, as nasabsabali ko na. As nasabsabali, ate Biblia tayo ko na. So verse 27, dito, babasahin ko sa aking Biblia, magandang balita. Ang iyong dalangin ay kanyang diringgin at ang naging panata mo, iyon namang tutuparin. Yan. So, pag ang Diyos pala yung ginawa natin, siya yung kapangyarihan sa buhay natin o siya yung pinakamalaga sa atin, ginawa natin siyang natatangi, ang ating mga dalangin ay kanyang tutugunin. So, kaya alam na natin pag hindi niya sinasagot, ibig sabihin hindi siya yung ginagawa nating pinakamalaga sa atin. Oh, now you know. O, meron ba kayong mga dalangin na hindi tinugon? Oh, baka ito ang dahilan. Baka ito ang dahilan ng Diyos sa atin.
Pero sabi niya kasi dyan, kapag siya yung ginawa natin pinakamalaga sa atin at ang itinuring natin ay ang makapangyarihan Diyos sa buhay natin na natatangi. Lahat ng ating dalangin. Sabi niya, ikaw ay dadalangin sa Kanya at Kanyang didinggin ka. So, ibig sabihin, lahat ng ating panalangin, pag siya ang ating inuna, Kanyang tutugunin. Pero dapat maunawaan natin ang ating Diyos naman ay may takdang kapanahunan. Yan. Pag hindi pa niya tinugon ang ating panalangin, lagi niyang sagot maaring oo, maaring hindi, kung hindi ito kayo kabubuti natin, at maaari namang maghintay. Yan yung pinakamahirap na maghintay. Madali bang maghintay? Mas maganda pa yung nagpapahintay, ano? Kaysa yung hinihintay. Ayan, yun ang mga sagot ng Diyos sa ating mga dalangin. Pero sa talatang ito, maliwanag na kapag siya yung ating ginagawang pinakamalaga sa atin, ang ating mga dalangin ay Kanyang didinggin. Kaya kung meron may pagkakataon na hindi pa natutugon ang ating panalangin, huwag tayong mawala ng pag-asa at manghinawa. Hintayin mo yung panahon na didinggin ng Diyos. Kagaya ng aking sinabi na meron siyang kapanahunan. Kasi magkaiba yung kapanahunan ng Diyos sa ating kapanahunan. Maging ang ating isipan ay mas mataas ang isipan ng Diyos kaysa sa atin. Sa taon na nga lang 1,000 sa atin, sa Diyos ay isang araw. Ilang araw na kaya ngayon? 2026. Yung mahilig sa mathematician, palagay ninyo sa Diyos. 2 araw na may gate. Ano? Sa Diyos kaya tayo 2026. Gaano naman kaya tayo katagal mabubuhay? Palagay ninyo 3,000 yan, dito pa tayo? Hindi natin alam ano. Pero pagka naabutan natin yung pagtatatag ng kingdom, may posibilidad na tayo mabuhay ng 1,000 years. Amen? Kaya mapalad tayo kung kasama tayo sa paghahari ng ating Diyos. Ano pipiliin nyo? Mamatay, mabuhay ng walang hanggan? Mabuhay na walang hanggan. Oo. Kasi hindi nyo na mararanasan yung mabalsa mo ano. Maraming tusok-tusok. Masasaktan nating katawan. Yan. So, makikita natin dito na sabi niya, kapag tayo naman daw ay dinidig niya kanyang panalangin, ang ating mga pangako sa Diyos ay ating gampanan. Kaya mahirap. Sabi niya sa ating Biblia na huwag kang nangangako kung hindi mo kayang tuparin. Kasi mahirap ang magkaroon ng panata. O yung mga ibang mga Pilipino nga, may mga panata, ano? Lalo ngayon na naman, paparating ang mahal na araw. May nagpapanata na ginagaya si Jesus. From Jesus, ano? Nagpapapako sa cross. Wala nang masama siguro doon. Kasi ang pagkaintindi nila sa panata, yun. Pero tayo na nakaunawa sa salita ng Diyos, sabi niya rito, pag may mga binitiwan tayong pangako sa Diyos, gawin natin. Kaya mas magandang di tayo mangako. Mas magandang gawin natin. Bago natin pangakuha ng isang tao, isipin natin kung kaya natin gawin. Kagaya ng bata, pag sinabi mong binihan mo ng ice cream, hanggat hindi mo binibilhan yan, kukulitin ka, no? Kaya madikay kargaray noon kay makagatang ka ice cream. Mas laki ni Pastor Edi na minsan ko, magbati ka faith na gumatang kayo fried chicken. Ang kumaan mo nga, baga ni Pastor Ajay. Siyempre, ni faith matawas asang makagatang ni fried chicken. Ayan, so kailangan natin ito pa rin. Kung meron tayong mga panata, pangako sa Diyos. Kahit sa tao. Kasi sa tao kasi, kapag maraming mga pangako na napapako. Pero sa Diyos hindi pwede. Pag sinabi natin, kailangan nating gawin. Yan. Kaya magandang hindi tayo mangako. Yan. Sa verse 28. Ikaw naman magpapasya ng isang bagay at ito'y matatatag sa iyo. At liwanag ay sisilang sa iyong mga daan. Verse 28. Lagi kang magtatagumpay sa iyong adhikain at magiging maningning ang iyong landasin. Nasasabi niya rito na lahat ng ating pinaplano kapag kasama natin ang Diyos at siya ang tinuring natin pinakamalaga sa atin, lagi tayong magtatagumpay. Amen? Gusto niyo ba ng tagumpay na walang humpay? Amen. Ayan, ito ang gawin natin. Unahin natin ang ating Diyos. Siya yung gawin nating natatangi.
pinakamalaga sa atin. Yan, kaya sabi niya rito na magliliwanag yung ating landasin. So, hindi na tayo tataak sa kadiliman. Matatanggal na yung mga bahagi ng ating buhay na madidilim. Liwanag. Yan. Meron ba tayong mga bahagi ng buhay na madidilim? Sa kasalukuyan, marami pa ano. Pero pagka nakita ng Diyos na siya talaga yung ating ginagawang pangunahin sa ating buhay, siyang mag-aayos ng lahat. Lahat ng bahagi ng ating buhay na kailangan ng pag-aayos. Maging lahat ng gusot. Yan, maging lahat ng ating mga pagkakautang. Amen? Gusto ba ninyo makabayad ng mga utang? Ayan. Ito ang gawin natin. Unahin natin ang ating Diyos. Turing na siyang ating natatanging yaman. Yan, sabi niya siya yung mag-aayos ng ating daraanan na magliliwanag. Hindi na tayo madadapa sa kadiliman. Ibig sabihin, kapag ang Diyos yung ginawa nating liwanag, hindi na tayo tatahak sa kasamaan. Yan, puro sa kabutihan, sa landas ng katwiran. Yan, kaya unais talaga nating magtagumpay sa ating buhay. Ano man yung ating tinatahak at larangan ng buhay na meron tayo, ang Diyos yung gawin nating mahalaga sa atin. Yan, ibig sabihin, pag mahalaga, hindi natin siya pagpapalit sa kahit na sino man. Amen. So, nakakatawa nga si Mother Lucrecia kung anong nilakay ko kalakbutan na anawa ka. Na, lakay na ajay na. So, ibig sabihin, pag-asawa niya, kahit sinong di makakapigil sa kanyang paglilingkod sa Diyos. O, titignan niyo siya ay siya yung pinakamatanda sa Kingdom of God. Pero siya ang isa sa pinakamaaga na nagsisend ng reflection. Tapos sa kahit lang saan pagsasanay, laging sila yung aking kasama. Sa mga online proclamation, upgrading lesson, hindi siya nag-absent. Di ba kung talagang may pupuntahan, nagpapaalam. Yan. Kaya sabi niya dito na talagang gusto niya rin magtagumpay sa buhay. Yan. Lahat naman tayo gusto natin magtagumpay, di ba? Ayaw natin mabigo. Yan. Kaya dapat maging inspirasyon natin ang Diyos na sa lahat ng ating nakakamit na tagumpay, sa Kanya talaga nagmula. Hindi sa atin. Hindi sa ating sariling lakas at kakayahan. Yan. Next verse. Dalawa na lang, matatapos na tayo. Verse 29. Pagka inilulugmok ka nila ay iyong sasabihin, magpakataas at ililigtas niya ang mapagpakumbabang tao. Ayan, yung mga taong umuusig umalipos sa atin ay dumating yung panahon na mapapaya sila. At itataas tayo ng ating Diyos. Pagka natutunan natin itong mapagpakumbaba. Kaya kung meron mang mga tao na patuloy tayong inuusig, inalipusta, dapat lagi natin itong alalahanin, ang magpakumbaba. Mas magandang nagpapakumbaba. Kasi sabi sa banal na kasulatan, ang nagpapakumbaba ay tataas ng ating Diyos. At ang nagmamataas ay kanyang binababa. Ano pipiliin nyo? Pagbagsak o pagtaas? Mas maganda na yung umunlad sa buhay na nagsimula sa mababa pataas. Kaysa na nasa taas, biglang bumagsak. Baka hindi na makabangon. Amen? Yan. Kaya, ano man yung ating mga sitwasyon, lagi natin isipin ito magpakumbaba. Lalo sa harapan ng ating Diyos. Huwag na huwag tayong magyayabang. Kasi pag tayo ay nagyabang, yan, mahirap pag magyabang. Kahit nasa ating palahat, at kung totoosin ay kaya mong magyabang, hindi tayo dapat magyabang. Ayan. Dapat ang lagi nating itinataas sa ating mga sarili ay ang ating Diyos. Yan, last verse sa 30. Kanyang ililigtas pati ng hindi banal. Oo, siya'y magliligtas sa kailinisan ng iyong mga kamay. Yan. So, makikita natin dito na kaya tayong pangalagaan ng Diyos sa lahat ng sitwasyon ng ating buhay. Kung tayo ay mamumuhay sa katwiran. So sabi niya, kalinisan ng kamay. Ibig sabihin, mamuhay tayo ng matuwid. Yan. Ngayon ay meron tayong inaasahan na crisis. Pero alam natin na kaya tayong ingatan ng ating Diyos. Kagaya ng panahon ng mga Israelita sa lugar ng Egyptio. Ng mga Israelita nung nagkaroon ng 10 salot sa Egyptio, nilagay sila sa isang lugar sa Goshen. Kung saan ang mga Israelita doon ay
wala silang nararanasang salot. Ayaw nyo ba yun? Kapag tayo ay namumuhay sa matuwid at sa katwiran, kapangangalagaan tayo ng ating Diyos. Amen. Yan. Kaya, dapat, ito yung gawin natin. Manatili tayong lumakad sa landas ng katwiran. Yan. Kami ni Pastor ay itong aming nararanasan. Marami man kami pinagdadaan ng pagsubok, pero nakikita namin yung kabutihan ng Diyos. So, ating parang nababalisa ako at napapagod. Naglagi kong panalangin, Ama, tulungan mo kami na mapagtagumpayan namin yung pagsubok na ito. Pero pagka ganun ang aking panalangin, nakikita ko yung pagkilos ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kagaya nung Tuesday yata, wala kaming pera, nasira yung bicycle. Biglang may nag-Gcash. Ang sabi niya nung una ay parang 1.3. Tapos ang naipadala niya, 1.8. Yan. So, hindi namin alam kung paano kumilos ang Diyos. Pero dito nakakita namin na pag siya talaga yung ating inuuna, ginagawa nating pinakamakapangyarihan sa lahat. Kahit sa mga panahong walang-wala tayo, makikita natin yung kanyang kapangyarihan. Kaya nga, gawin lang natin mga kapatid, tayo patuloy na lumakad sa landas ng katwiran. Ito, kalinisan ng mga kamay. So, ibig sabihin, pagiging matuwid. Yan. Yun lamang po, binibigay kay Pastor. Okay. Salamat sa mga mensahe sa araw na ito. Talagang medyo mahirap kasi yung pagtayo ko kasi hindi naman pala arthritis to. Yung sinasabi nila na sciatica? Sciatica? Oo, sciatica. Yun pala yung nararamdaman ko na sakit, hindi pala yung arthritis. Kaya buti na lang, kahit ganun, magpatuloy po tayo sa paglilingkod sa Diyos. Kaya kasalas kasi, sabi niya dito, gusto ko lang dagdagan, kaniyang ililigtas pati, pati ng hindi banal. Okay. Bakit nakadagdag yan? Kasi mahal ng Diyos ang mga tao. Kaya lang, pagdating kasi ng araw, hindi lahat ng tao ay maliligtas. Pero salamat sa Diyos at nasa Pilipinas po tayo. Kaya sabihin mo sa iyong katabi, mapalad ka kasi Pilipino ka. Alam niyo kung bakit? Kahit anong gawin natin na mag-research ngayon, ang bansang Pilipinas talaga ang pinakamayaman. Kaya lang sa ngayon, hindi pa, pero darating ang araw na mangyari at mangyari talaga yung plano ng Diyos sa bansang Pilipinas. Kaya salamat sa Diyos na kung kayang iligtas ng Diyos yung mga hindi banal, mas lalo tayo na ililigtas ng Diyos. Alam niyo yung week na to? Talagang halos sabay-sabay. Nasira yung mga bearing yung motor. Pagkatapos yung mga natanggal na mga bakal doon sa motor, talagang muntik nang maghiwa-hiwalay yung sidecar. Kaya pinagawa ko, mga buti na lang may nagpadala. At kahit may nagpadala, kumurang pa rin kasi yung dalig, inutang ko yung iba. Kaya may utang na yung gulong ng sidecar ay bumigay na. Kasi may nakasabay kami na mga magulang na nagpapaaral sa Gulak, naglalakad po sila. Sinakay namin sa tricycle, bali 2 na ina yun, tapos yung mga bata, doon ni Madam Lailani, na ina doon, kaya medyo mabigat. Pagdating dito, flat na yung gulong. Kaya nung tinignan ko, ay hindi na pwede pala. Talagang bibigay na kasi manipis na pala yung gulong talaga. Kaya yun, pinagdesisyonan ko na kahit utangin ko na lang yung iba kung gusto nila. Kaya may utang ako doon sa nagtitinda ng gulong. May utang ako na 490 pesos. Kaya yun. Kaya hindi kami nakapunta nung Merkulis doon sa gawain natin.
Kasi hindi pwede talaga na ipunta mo sa malayo kasi tinali-talian ko na lang yung mga iba para magamit lang. Pero mahirap kung may katao ang karga, baka disgrasya ang aabutin. Kaya dito natin makikita na ang Diyos natin ay mapagmahal talaga. Kaya kung bakit niya dinagdag dito, sabi niya, kaya niyang iligtas pati ng hindi banal. Kaya ang Diyos po ay talagang sobra. Kung isipin lang natin talaga kung gaano kabuti ang Diyos, hindi natin kayang isipin talaga. Kaya ang Diyos ay dapat, ayun ang inuuna natin talaga na minamahal kasi ang ganda yung plano ng Diyos sa atin. Kaya yun lang po ang idadagdag ko. Magpatuloy lang po tayo. Kasi ang gagawin ng Diyos ngayon sa bansang Pilipinas, ang ganda po. Kaya lang, hindi po mangyari yung mga yan kung walang salot na mangyayari. Hindi natin makita yung kabutihan ng Diyos kung walang pagsubok. Makita lang natin yung kabutihan ng Diyos kung may pagsubok. Kagaya ng Moses noon, di ba? Nung nasa tabi sila ng dagat na pula, sabi yung mga kasama ng mga Israelita, wala na tayong nadaanan, lalong-lalo na nung paparating na yung mga Egyptian. Di ba? Pero, doon nila nakita kung paano kumilos ang Diyos. Kaya minsan, saka lang natin makita talaga yung sobra kabutihan ng Diyos kung may pagsubok. Pero kung wala, hindi natin napapansin yan. Hello? Kung walang pagsubok, hindi natin napapansin yung kabutihan ng Diyos. Pero kung may pagsubok, makita natin talaga kung paano kumilos ang Diyos. Amen. Ganun ang mangyayari ngayon. Bigyan lang tayo ng partial na yung mga gira-gira na yan, hinayaan lang ng Diyos yan para makita kung sino yung nagtitiwala talaga sa Kanya. Kaya lang, may matitindi pa na mangyari. Kaya yung mga financial nyo, huwag nyo munang basta gastuin yan. I-reserve nyo na lang para sa pagkain kasi hindi natin alam ang mangyayari. Kasi yung balita na sa 20 ay blank out na ang bansang Pilipinas. Buo, yan. April 20, magsisimula, baka umabot daw ng 3 months. Kasi pati gasolina, wala na. Kaya sabi ko nga, baka maranasan natin ang maglakad, pero hindi ko kaya. Kaya, ang pinakamaganda talaga, bigyan lang kayo ng konting challenge na i-reserve nyo na lang muna yung mga pera nyo kung mayroon kang stock para sa pagkain talaga. Pagkain ang pinaka-importante. Kasi hindi natin alam Baka mamaya, wala na talaga. Kasi pag wala ng gasolina, lahat damay. Kuryente damay, lahat talaga damay. Kaya ipag-pray natin, pero talagang nasa Biblia naman yan, kung anong kalooban talaga ng Diyos sa ating bansa, sa ating lahat. Pero normal lang na maghanda po tayo kasi ang sabi ng Biblia ay maghanda kayo o mag-ingat kayo at tutulungan kayo. Pero kung hindi naman tayo mag-iingat, ay wala. Kaya challenge lang, makita natin ang kabutihan ng Diyos sa mga likuran ng pagsubok o sa mga kasalukuyan ng mga pagsubok. Kaya ang Diyos kasi, kung balikan natin sa verse, alam niyo na una kaya kanina, yung 25 ata. Gusto ko lang balikan, ano sabi niya doon. At ang makapangyarihan sa lahat ay magiging inyong kayamanan at mahalagang pilak sa inyo. Dapat ang Diyos siya ang pinaka kayamanan natin. Siya ang kayamanan natin, hindi natin pwedeng i-compare ang Diyos kahit ano mang kayamanan yan. Kaya sabi ko nga na ang kingdom po, kahit daganan nila ko tambakan ng ginto,
tabunan ng ginto. Hindi ko na pwedeng ipagpalit po ang kingdom. Kasi dito ko nakita talaga yung totoo. Totoo talaga. Kaya salamat sa Diyos na ang Diyos natin ay hindi nagbabago. At ibabalik ko pa rin doon sa nag-preach sa atin. Kasi medyo mahirapan ako na tumayo talaga kung wala akong kinakapitan. Tayo po'y madalangin. Maraming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po rin sa mga salita mo sa umagang ito. Dalangin namin na ito magsilbing kalakasan ng aming espiritu na buhay. Tulungan mo kami na ito yung hindi namin makalimutan. Bagpus ito yung may sa puso, may sa isip. Git sa lahat ito yung may sa buhay. Salamat po, Ama, sa mga ngalan ni Jesus. Amen. Antayin po natin ito ngayon. Ulitin natin yung halit na kataas-taasang. Kataas-taas ang Diyos kami, nagpupuri sa'yo. Kataas-taas ang Diyos kami, sumasamba sa'yo. Karapat-dapat kang tumanggap ng papuri at pasasalamat. Dakila ka, kataas-taas ang Diyos. Minsan ba kataas-taas? Kataas-taas ang Diyos kami, nagpupuri sa'yo. Kataas-taas ang Diyos kami, sumasamba sa'yo. Karapat-dapat kang tumanggap na papuri at pasasalamat. Dakila ka, kataas-taas ang Diyos. Dakila ka, kataas-taas ang Diyos. At tayo po'y makakaupo na. Sino po may mga patutuo sa umagang ito? Pari pong pumarito sa harapan. Ate Lucente nga may testimony. It's good to be back. Parang kumamit. Namiss na ka na ba? Katita ka nakikita. Manong na weeks. Ayan, kung wala, kunin natin yung ating mga sobre, mga kapatid. At tayo po ay magbigay ng ating tithes and offering. We bring a sacrifice of praise into the house of the Lord. We bring a sacrifice of praise into the house of the Lord as we offer unto you the sacrifices of thanksgiving as we offer unto you sacrifices of joy. We bring the sacrifice of praise into the house of the Lord. We bring the sacrifice of praise into the house of the Lord as we offer unto you the sacrifices of thanksgiving as we offer unto you the sacrifices of love as we offer unto you the sacrifices of thanksgiving as we offer unto you the sacrifices of joy. Okay ka na, Ate Petra. Ate, palang tayo ka mo natin, ah. Lord, nagyaman kami na ng Apo Diyos na nabalunan naman yung Apo kung may nagkay tayo ito sa mga. Kat Lord, nagipingkan ka din ng higa na Apo Diyos kat
Sumahin apo iti taraot ti karawat iti manggalmay sa katakan. When apo kinkastamit ang God na bendisyon ang apo Diyos iti may dayping aldaw. Kin may tatanga ti gatoga. Ket Lord bendisyon namin apo Diyos iti tatarabahos ni ipigsa kin salon at minagminayan. When apo gyaman kami launay ken ka. Ket Lord kinkastamit o God iti offering ni Lord agyaman kami tadaman apo Diyos na iti tatanga. Iti suko nga apo Diyos. Makatulong manin ka na kami. At Lord, bendisyon namin. Tarparabahos mi, tapnong tikas tao ako, Diyos, adan ko manin ako, maitid mi, tunong tuminyo. But Lord, ipakidawat ko, kinagat ti Ama, Anak ko, Espiritu Santo. Amen. Ganda naman nagamin ni ate na. Ang naya na nalipan. Ayan, di tayo atayan nyo ng Merkules. Kami na po may ligat ko lang. Diyan balay. Pampay kami ni Merkules, daawat ti gasolina na di mo to. Ang dani mo ti kasi ano rin nagpadala kay amoy mo ti magakang tali sa kami mo. Ang dami mo kumain. Ayan, so thank you kararag to for Tony Prenta na sabi ka ni Ryan at gusto ka niya natin ni Sarah. Takan pa natin ni Sarah na. Kaya nagyaman niya tagot na niya ni Sel, nabayag niya din tayo nakagawa. Mahilig kami magkanya mati ni Sel. Ate sa mga daw kama sa mga hagsad, nag-meeting kami din Rabi. Ang pwede ko na ni Pastor nga ada di mapagpakadante nga krisis. So nga nagdati porta tayo talaga nga paghadlaan tayo di makan. Oray bagas na sa Tagalate ti asin. At sisidan kay oray awan basta dati ko mabaling kayo matagista katagihan nga nila ka nga maperdi kasi naging biskuit, noodles. Kasi ipalubos namin niya ako sa ata. At mangyari gamin kakailan ti basit nga klo. Amin nga mintakta nga numampay na tayo nga di pinakalida ni Iran. Yung iti pa kami ang dagay mintakta amin nga dati base na nga US. Military. So tipo pakutukot da kay region tayo at dati talo. Nga base da. So nga dati possibility nga pero tayo magyaman tayo ta syempre nakatay ni Apo sa iwanan na tayo. Masapo lang agsaganan tayo ko na dyan. Nagpa-meeting si Rabi adi lang ko na nang negati dagi di kwarta tayo kanang tayo gasto niti kung conforme. Pero so nga agapit ka sa dibay, magiging ilakaman na kami tiba. Maging wais. Ate,